Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin. Hala, gulo to. Nako, grabe na to. Niloloko nyo ang taong bayan. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito pong si former Speaker Martin Romualdez. Ito po. Ang balita mula po sa Banti News Online, Romualdez may ikinantang mga pangalan sa budget process. Ayon po yan sa ICI. Nako, may mga pangalan na personalidad. May pinangalanan na personalidad si Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez sa pagdalo niya sa kauna-unahang pagdinig sa Independent Commission for Infrastructure bilang resource person. Ayan. Ginawa na po nilang resource person ang nakikita po nating mastermind, no? At marami nga po ang kumakalat sa mundo ng social media na mga bali-balita na gagawing state witness itong si Martin Romualdez. Pero teka lang mga kaubayan, kung si Speaker Martin Romualdez, si former Speaker Martin Romualdez ay may ikinantang mga pangalan, kumbaga dinadawit niya sa flood control anomalies. Pero teka lang, ano itong statement na ito ni Romualdez, sabi niya po dito nung nakaraan to mga kaubayan. So sabi niya, sinisiguro ko na ang bawat piso sa budget na ito ay gagamitin sa tama. Teka lang. Ibig bang sabihin, ikaw ang nagko-control ng budget? Di ba? You control the budget. Bilang inyong speaker, sinisiguro ko na bawat piso sa budget na ito ay gagamitin sa tama at malinaw kung saan mapupunta. Ang bawat gastusin ay dapat may silbi at kapakipakinabang sa ordinaryong Pilipino. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa serbisyo, pananagutan at pangarap para sa mas maginhawang buhay. Ayon po yan kay former House Speaker Martin Romualdez. Di ba? Tapos dito, may itinuro po siyang may mga pinangalanan siya. Ibig sabihin mga kabayan, hindi siya involved. Pero sa statement na ito, sinisiguro niya na ang bawat piso sa budget ay gagamitin sa tama. Di ba naglolokohan lang yata tayo dito? Hoy, kayo ICI kayong mga miyembro dyan po sa Independent Commission for Infrastructure, pag-isipan nyo nga, analisahin nyo nga, please analyze ito pong statement ni Romualdez kung karapat-dapat po ba siyang maging state witness. Kasi siya mismo, sabi niya dito, sinisiguro ko na ang bawat piso sa budget na ito ay gagamitin sa tama. So, ibig sabihin mga kabayan, isa siya sa may pakana. Or isa siya sa mga rason kung bakit nangyayari ito sa ating bansa ngayon. Isa siya sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng korupsyon sa ating bansa. Ibiruin mo, sinisiguro niya na sinisiguro niya ng makakapagnakaw yung mga taong gobyerno. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan naman po natin si Castro. Sabi po ni Castro dito, mulat na ang mga mata ng mamamayan kung sino ba talaga ang tunay na nagtatrabaho at nagmamalasakit sa kanila. Aba.
Hindi alintana ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang numero sa mga survey dahil nakatutok umano ito sa pagtatrabaho at paglaban sa korupsyon. Ayan mga kabayan. Ayaw niyong tanggapin na talagang wala ng tiwala ang taong bayan sa inyo. Ayaw niyong tanggapin na sinusuka na kayo ng taong bayan. Anong sinasabi mong mulat na ang mga mata? Talaga, mulat na ang mga mata ng mamamayan sa mga ginagawa ninyo. Diba? Kaya nga bumaba ang ratings dahil mulat na ang taong bayan sa mga ginagawa, sa mga trinatrabaho nyo. Anong nagtatrabaho? Trinatrabaho mismo. Diba? Ano po ang masasabi nyo dyan? I-comment nyo na lang mga kabayan at ito pasadahan din po natin ito. Nako. Ito muna ito. Palasyo nagtaka sa mababang rating ng Marcos admin sa pakampanya kontra droga. Ayan. Ayon kay Castro, malinaw naman na ang mga ulat na patuloy ang operasyon at tagumpay ng PDEA at PNP sa pagsugpo sa iligal na droga. Kaya't dapat ding suriin kung saan ang gagaling ang mga pahayag ng mga nagsasabing hindi sila kontento sa mga nagagawang hakbang ng otoridad. Ayan mga kabayan. Suriin daw yung mga yung mga nag-sinurbay, di ba? Na hindi kontento. Aba? Kung ako ang yung sinurbay, ganun din hindi ako kontento. Bakit? No. Puro kayo operasyon. Puro kaliwat ka ng operasyon, dito, dyan. Ang lalaki. Yung mga nasasakotin nyo. Hindi nga Diba? Sa dagat, puro dagat ngayon ang Diba? Ginagamit nila yung dagat. Yung mga nakukuha ninyo, unbelievable. Tunito nilada, bulto-bulto po ang nakukuha ninyo. Huwag nyo naman pong gawing tangang taong bayan. No? Yung kakapiranggot nga lang droga, pinag-aawayan at itinataya nila ang kanilang buhay just to protect. Diba? Yan pa kaya? Hindi sila makipag-gurguran sa inyo. Niluloko niyang taong bayan Sunog kayo kaliwat, sunog dito, sunog doon ng mga illegal na droga. Pero, what's the point? Wala kayong nahuhuli. Wala kayong ipinapakita na nahuling tao. Diba? Pinaglalaruan nyo lang ang taong bayan. Pinaglalaruan nyo lang ang taong bayan. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At ito, last po natin pag-uusapan. Nako, eto na, umatras na po. Sara at Curly Diskaya hindi na makikipag-cooperate sa ICI. Paano pa sila makikipag-cooperate mga kabayan? Imbes na sila ang gawing state witness, si Martin ang gagawing state witness. Diba? Useless na po yan. Wag na kayong pumunta dyan. Baka madiin pa kayo ng madiin dyan kay Romualdez, di ba? Wala na Ano na to? Lukuhan na to. Lukuhan na po ito mga kababayan. No? Kaya nga, itong, di ba? Actually, Sara and Curly Diskaya, no? Nagpahayag na sila ng kanilang mga statement because sila confident sila nung kay kung Senator Marcoleta pa, no? Na mailalabas talaga nila lahat at maproprotektahan sila at the same time, di ba? Pero ngayon malabo na biglang lumabo, kawawa naman, di ba? Ako personally nagagalit ako sa mga Diskaya pero naaawa din ako sa kanila, di ba? Bakit? Parang naiwan sila sa ere. I'm not saying na si Senator Marcoleta po yung nang iwan sa ere, no? But nagtiwala po sila nagtiwala sila kay Senator Marcoleta. But at the end of the day, no? Nilaro po nila ang Senado at yan. Wala na si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon, no? At yung Blue Ribbon naman niya yon, labo-labo na. Ay hindi natin alam kung para sa bayan ba talaga sila or para sa pera.
Anyway, eto na mga kabayan, pakinggan po natin at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. While not a member of the bicameral conduct committee, I will share any and all information. Mag-share daw siya ng information. Di ba? Meaning to say, one way of saying na malinis siya. Malinis siya kasi, no eh. Unang-una, di man pinakita na ang hearing nila, pero pumunta raw siya dyan to share information. Okay? Parang kinuha lang siya as resource person ba dyan, di ba? Tingnan nyo, gaano nila, di ba? Gaano sila katakot dito. Nilabel pa na witness raw ni Marcoleta. Gawa pa silang witness raw ni Marcoleta. Na siya yung nag-expose na naghahatid sila ng pera, no, ng basura sa bahay ni Martin Romualdez. Ngayon ay hinamon ito ni Erwin Tulfo ngayon. Hinamon ito ni Erwin Tulfo kasi si Erwin Tulfo na yung Blue Ribbon Committee. Mamaya pag-usapan natin ito. Okay, pag-usapan natin yan. At ano pa bang meron dito? Ito, ang panukalang budget na 6.793 trillion national budget sa 2026 pasado na ng Kamara. Pasado na raw sa Kamara. Ang tanong, pasado na ba sa taong bayan? Kung pasado yan sa Kamara, delikado tayo niyan. Pasado na sa Kamara pero sa taong bayan, ano kaya? Pasado ba sa taong bayan? Di ba mauulit na naman ang korupsyon? At ito, breaking news. Meron po tayong breaking news. Si dating House Speaker Martin Romualdez nagpakita na at nagsalita sa ambush interview dahil umattend po ito sa hearing ng ICI. Mamaya ipakita natin yung video na yan, okay? So yun po ang mga pag-uusapan ngayong hapon na ito, maiinit ito lahat eh. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na ilang Magandang umaga. Okay. While not a member of the bicameral conduct committee, I will share any and all information. Mag-share daw siya ng information. Di ba? Meaning to say, one way of saying na malinis siya. Malinis siya kasi, no eh. Unang-una, di man pinakita na ang hearing nila, pero pumunta raw siya dyan to share information. Okay? Parang kinuha lang siya as resource person ba dyan, di ba? Tingnan nyo, gaano nila, di ba? Gaano sila katakot dito. Hindi pa nila ina-hold accountable, kundi mag-share pa ng information, kakapal ng mukha. Wow! Kasi po, sa the way sa pananalita niya dito, no, ni Martin Romualdez, Napakalinis, no? Kung magsalita siya na parang napakalinis niya. Wala siyang kabahid-bahid ng korupsyon sa katawan, no, mga kabayan. Where in fact, we all know that he knew. Yung budget na yan. Kaya nga sinasabi niya dito, pakita natin ulit na sinisiguro ko na ang bawat piso sa budget na ito ay gagamitin sa tama. Tapos ngayon, lang niya parang ano sa siya, parang santo na mga kabayan. kapal ng mukha mo, sir. Kapal talaga ng mukha mo. Parang wala lang nangyari, di ba? Without the truth and to put all the facts and information. Kaya raw siya nandyan kasi tutulong siya para raw mapadali itong investigasyon na ito. Paano yan? Kung mag-investigate sila para malaman kung sinong mastermind, ipupunta yan sa'yo. What if ba? Tutulong ka? I will be here to help anyway. Help daw, help. Speed up the resolution of Speed up the resolution. Speed up o ikaw yung magiging dahilan dyan na hindi na pupunta yan sa'yo? Nakakatawa, di ba? Ay, nako. the fact-finding investigation. So yung Your salin raw. Goy. Romualdez, salin mo. So, alam nyo, hindi ko alam
kung yung pag-invite ng ICI kay Martin Romualdez ay siya ba ay kino-question na ngayon sa mga nawalang pera o mga kinurakot na pera. O di ko alam kung yun po ang dahilan o kinuha ba siya dyan sa ICI to explain bilang witness. Hindi ko maintindihan ha. Kasi kung pupunta siya dyan para tumulong siya kung ano ang nangyari sa budget, ganyan, okay man yan. Pero, until now, wala pa talagang nangyari. Hanggang ganyan lang. Di ba? Ilang buwan na itong investigation ng ICI? Ilang buwan na bang ICI? 1 month and a half? 1 o 2 months na ba sila? Pero, wala pa ring anggulo na nakapag-turo na papunta dito kay Zaldico o kay Martin Romualdez. Kasi confident siya confident pa siya na nandyan siya to speed up the So meaning to say, kitang kung ganun po ang pananalita ni Martin Romualdez, inanalyze natin yan kasi sabi nila hindi raw open to public ang hearing. Yan ang patay tayo dyan. Hindi kasi So yan mga kabayan, yan pong problema, di ba? Kasi invisible po yung investigation nila. Pero ano nga bang magagawa natin? Maghihintay lang naman tayo ng resulta ng mga ginawa nilang script dyan sa confidential investigation. But ngayon lang tayo nagkaroon ng investigation na confidential mga kababayan. Yung confidential fund nga ni Vice President Sara Duterte isa na publiko ninyo no? Ito, hindi naman ito confidential. Bakit kino-confidential ninyo? Anyway, ano pong inyong opinion mga kabayan? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.